Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRE channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan, mga kakimpaw, ay pumapatungkol nga po dito sa mga kaganapan kahapon kay Chinita Princess. At syempre, tungkol nga po dito sa pag-propose ni Paolo Avellino kay Kimi. Pero bago po tayo magsimula guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento mula po sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So narito nga ang comment na napili natin basahin para po sa umagang ito. Shoutout po at maraming salamat sa inyong komento, Ma'am Hiccup Edisan or Miss Annalyn Hiccup. Sabi niya rito, good afternoon Gandara. Hindi naman siya ang humahawak ng Facebook niya. Ang alam ko, Instagram. X lang ang hawak ni Pau. Yung ano lang daw. Yung Twitter baka kasi ibang isipin sa X eh. Yung X, dating Twitter mga kakimpaw, ang tanging hawak lang ni Paolo Avellino. Saka please lang, wala namang ka-issue-issue doon. Tayo lang ang nagpapalaki. Hindi lahat ng makatabi ni Paolo ay kakal natin. Anong kakal? Kakalabanin? Ganun. Ang buhay nila para sirain. Hindi ganyan si Kim. Sabi nga ni Kim, napatawad na niya si Maha. Pero hindi nakatulad ng dati. Ang pinagsamahan nila. Chill lang. Maganda ang nangyari sa buhay ng Kimpaw kahit sa likod ng camera. Basta ako Gandara, happy sa kanila. Malaki ang pinagbago ni Paolo. Nagkakulay ang buhay niya dahil kay Kim. Masyado siyang exposed sa social media. Medyo ngayon hindi. Katulad noon, inamin niya sa isang interview na halos pinatay niya lahat ng social media niya. Pero ngayon, kaya na niyang mag-post ng may kulay at masaya na i-flex si Kim sa Instagram. Hindi po ba sapat yun? Basta ako, okay na ako. Pero minsan nakakainis lang kung totoo bang fans ang mga naninira kay Paolo. Remember, may movie sila. Lawakan sana natin ang pag-iisip natin. Matatanda na tayo, hindi na tayo bata. Kimpaw forever. So naalala ko na naman tuloy yung minsan kong nasabi na usually naman may edad na seniors and mga titas na ang kadalasan talagang super active na fan ng Kimpaw. So sana ay maging ehemplo naman sa mga Gen Zs na humahanga kina Kincho and Paolo Avellino. Kaso kadalasan, mga seniors pa daw ang nangungunang-una na nagdududa na para bang hindi dumaan sa pacing ng mag-jowa, ng nanliligaw, mag-jowa, matured, immatured, mga ganon. Nakikita naman natin nga sa relasyon ng Kimpaw na very matured lang talaga silang kumilos mga kakimpaw. Ganon din naman tayo, sa mga partner natin minsan. And dapat lawakan nga ang isip. Kasi nga meron pong movie sina Kim and Paolo Avellino ngayon. So dapat di pa nagpapa-apekto dahil ganito naman po talaga ang laro sa showbiz. Usually, dinisiraan po para mabuwag nga ang malakas na tandem po sa industry, sa showbiz industry. Kahit hindi po love team kahit solo artist ka, pilit kang hahanapan ng baho, ng ikakasira mo. Mga desperate na kasi nga talaga mga kakimpaw. Pera-pera yan And nag-e-evolve pa yan ngayon. Kumbaga ay mas nagiging matalino sila, mas marami na silang paraan. O diba dati lantaran ng paninira ang ginagawa. Ngayon nagkukunwari na pong fan din para lamang po basira ang fandom natin. Ganun. So may mga mapagkunwari na talagang fans ngayon.
Basta ako, hindi pa ako bibitiw. Bahala kayo dyan. And sa mga natin, kapwa natin Kim Pao fan na nakapag-decide na talagang mananatili at maniniwala lamang kay Kim and Paula Abilino. Kita-kits tayo hanggang sa ikasalang Kim Pao. Ano po? Isa ako sa makakasama ninyo hanggang sa magkaroon na nga ng kambal. Literally, sina Kim and Paula Abilino. Kasi hindi lang naman yung husay nila sa pag-arte ang talagang nagustuhan ko kina Kim and Paula Abilino. Individually yung pagiging mabuti nilang tao. Kaya andun talaga yung kapit ko sa kanilang dalawa. So thank you so much Miss Annalyn Hiccup sa inyong komento and mabuhay po kayo. And ngayon naman dumako po tayo sa ating mga balita para po sa umagang ito mga kakimpaw. Tunahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa billboard ni Kimi na kahit saan talaga mga kakimpaw makikita mo. Sabi nga dito, good morning naman sa'yo, Miss at Prinsesa Chinita. Kahit traffic sa Marcos Highway, okay lang. Nakakahawa naman ang ngiti mo. Ay nako, sa totoo lang mga kakimpaw. Kaya maganda na everywhere ang tarpaulin, ang poster, ang billboard ni Chinita Princess. Kasi nga nakakahawa po ang pagka-bubbly ni Kimi, ang kanyang mga ngiti. So kumbaga kung traffic man, mainit ang ulo mo, hindi na dahil makikita mo, gagaan yung pakiramdam mo dahil makikita mo si Kimi. Iba talaga ang nasi-share ni Chinita Princess na good vibes, no? At the same time, patunay lang din po yan na si Kimi pinagkakatiwalaan po ng mga brands. Kaya lagi pong kinukuha si Kim talaga na endorser mga kakimpaw. Kasi nga napaka-effective na endorser ni Kimi. Talagang lumalakas yung product kapag si Kim yung kanila ambassador, kapag si Kim yung kanila pong model, endorser, diba? Kaya ang dami pong mga ini-endorse o mga hawak si Chinita Princess na mga product. Kaya naman makikita mo talaga kahit saan ang mukha ni Kim. May standee sa kanto, may billboard sa highway, may mga posters sa kalsada, kahit po sa mga tricycle, mga sari-sari store, makikita mo ang mukha ni Kimi. Everywhere, yan talaga si Chinita Princess mga kakimpaw. Kasi nga, pinagkakatiwalaan. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa proposals ni Paula Abilino kay Kimi. Sabi nga dito, with this a perfect marriage, magiging 3 beses ng kasal ang Kim Pao sa mga projects nila together. So, ibig sabihin, 3 beses din pong nag-propose si Pao kay Kim sa kanilang mga palabas. So, saan nga ba una? Salin lang, no? Then, sa What's Wrong with Secretary Kim. Then, dito sa Perfect Marriage. So, 3 beses na nga mga kakimpaw. Kasi paanong ikakasal yan kung hindi naman nag-propose, diba? Given na yun. Basta kapag mag-asawa, mga kakimpaw ang rule. Basta yun na yun. And ang maganda dito talaga mga kakimpaw sa perfect marriage, talagang magjusawa na sila. Makikita mo talaga yung struggles, yung nagiging problem ng mag-asawa mga kakimpaw. So talagang aabangan po ito ng marami. Anyway, napakaganda ng singsing na flenex ni Kim sa Discord mga kakimpaw. So ito yung wedding ring nilang dalawa ni Paula Abilino sa A Perfect Marriage. Ayan, since sila nga po ay nasa eksena or sila po ay nasa shooting ng A Perfect Marriage. So, ang sarap tingnan ng kanyang kamay na may suot-suot pong singsing. Hindi na tuloy ako mga kakimpaw makapag-intay in real life na ikasal din sina Kim and Paula Abilino. And bukod dyan, ang bare face ni Kimi, super mga kakimpaw. Ang sarap pa pagmasdan. Ang light lang ng makeup bare face. Parang may makeup pa rin naman dito si Kim, light lang. Pero super bagay po talaga sa kanya. Ang bagets niya tingnan dito. Pero andun yung aura niya ng pagiging asawa, mga kakimpaw. Ang si Paula Abilino para siyang talaga yung strict
husband ang atake dito mga kakimpaw. May pabigote ang lolo mo. Anyway, dumako naman tayo sa mga kaganapan sa It's Showtime kahapon. Abay, grabe naman nga ang outfit ni Chinita Princess. Ay, meron na po siya ngayong papuson. Meron na po siyang pa-abs ngayon. Chat pa-abs. Meron na siyang, kita chan outfit or crop top pang hakimpaw. Ayan, no. Naka-split nga kasi. So, syempre, ang mga kimpaw lanchas at ang mga netizens na naniniwala na mga intriga, nagulat sa suot ni Chinita Princess, and pati daw si Paula Avellino ay nagulat din po sa ginawa ni Kim sa Showtime. Hoy, bakit naman magugulat si Paula Avellino? So, ito nga po ay dahil mga kakimpaw sa pagiling-giling ni Chinita Princess kahapon, kung saan ay grabe, super low nga naman talaga ng giling ni Kimi at Kembot. Grabe, dami ring na-shock kasi halos wala pong makagiling hanggang babae kay Chinita Princess na step mga kakimpaw. Grabe, tunay talagang queen of the dance floor. Yan, hinamon-hamon nyo. Ayan siya. Pinahirapan tuloy kayo ni Kimi. Anyway, dito sa pinakita or pagpapakitang gilas na yan ni Chinita Princess, talagang patunay lamang po yan na hindi po buntis si Kim, kaya tigilan na po sana yung intriga na yan. Kasi hindi po makakagiling ng ganyan si Kim ng ganyan pong kababa, kasi syempre may ipit ang tiyan niya, no? Diba hirap nang gumalaw kapag buntis, so hindi siya makakagiling. Pero pinakitaan tayo ni Chinita Princess ng kanyang dance move. So, ito na po ang kasagutan na hinihintay ng lahat. Plus, may pa-crop top pa si Kimi. O, diba? Mukhang meron pong makakapagsole ng kanyang lisensya mga kakimpaw. Kasi nga, hindi po talaga buntis si Kim. Mabilbilang po talaga siya. So, kita nyo naman sa kanyang outfit, diba? Sabi nga dito, na-shock na ba ang lahat sa outfit ni Kimchi today? Si Paolo din po. Wow. Pati daw si Paula Avellino ay na-shock din. Kasi nga naman ay may pa-crop top na ngayon si Kimi. Ang sexy ni Kim sa kanyang OOTD, no? And naka-denim short si Kim, bawal yan isuot kaya kapag kabuntis, kasi nga may ipit po, hindi stretchable, may ipit po ang tiyan. Hindi talaga. Ito na ang kasagutan mga kakimpaw. And the shock din talaga ang mga naniniwala. Kasi nga kumakapit pa rin yung iba eh. Pero kita niyo naman hindi po lumalaki ang tiyan ni Kim. Ilang linggo nang nakalipas, ganun pa rin. O parang mas lumiit nga mga kakimpaw. Mas maliit yung tiyan ni Kimi ngayon. Baka nagpapayat talaga si Kim or dala po ng pressure at pagod dahil sa trabaho. Anyway, sabi dito, nice outfit. Reaction ni Paolo sa OOTD ni Kim Chu. Paolo napatingin at nag-iwan ng reaksyon. Kilig. Grabe naman nga yun. So kayo guys, ano yung masasay tungkol dito? Comment ka lang sa baba. Dito lang muna ang ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita kasi pumuli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.